Gianni's POV. Na magpakasal ako kay Zion, na-expect ko, inaasahan ko na sa magkabilang silid kami matutulog since di naman talaga kami totoong mag-asawa. Sa papel lang at sa mata ng kanyang lolo. Kaya hindi ko ina-expect na matutulog pala kami sa isang silid, lalo-lalo na sa isang kama. Kahit fake ang pagiging mag-asawa namin, lalaki pa rin siya at babae ako. Mukhang dihado yata ako sa sitwasyon namin to. Hindi ba pwedeng sa ibang kwarto na lamang ako matulog? Ang dami namang silid sa mansion mo kaya hindi kailangan magsisikan tayo sa silid mo. Suggestion ko kay Zion. Lihim kong dinarasal na sana'y pumayag siya. Para natin makukumbinse ang mga tao dito mag-asawa kung sa magkaiba ng silid tayo matutulog. Malaki ang kama kaya kahit gumulong ka pa hindi ka mahuhulog. Sagot ni Zion sa akin. Sa malas wala siyang balak pagbigyan ng kagustuhan ko. At kung isipin mo naman na gagawin kita ng kahalayan, huwag ka mag-alala dahil hindi kita type. Prangkang wika niya sa akin. Nakaramdam ako ng pagka-insulto sa kanyang sinabi, kaya binigyan ko siya ng masamang tingin. The feeling is mutual, Mr. Harrington. Hindi rin kita type, okay? Gwapo ka man at mayaman pero wala siyang mga katangiang hinahanap ko sa isang lalaki. Natuwa ako nang makita ko sa Zion na sumimangot matapos marinig ang aking mga sinabi. Akala yata niya type ko siya. Totoo ang sinabi ko na bagamat gwapo at mayaman hindi ko pa rin siya type. Dahil ang gusto ko sa isang lalaki yung matapang. Yung tipo na kaya kang pagtanggol kapag may mambabasa sa akin. Isang lalaking kaya ko ipagtanggol kapag nasa panganib ang buhay ko. Yung lalaking kahit niya sabihin sa aking mahal niya ako, pero naramdaman ko naman sa kanyang kilos at titig na mahalaga ako sa kanya. In short, ang lalaking gusto ko yung matapang ngunit mapagmahal. At sa itsura ni Zion, napakalayang mangyari na maging katulad niyang ideal man. Malaki nga ang pangatawan niya pero baka kapag nakasagupa siya ng mga lalaking tambay sa lugar namin, bigla siyang pumasok sa loob ng kotse at tumakbo na palayo. Mabutit pareho tayo na nararamdaman. Dahil mahirap na kapag ma-inlove ka sa akin. Sasakit ang ulo ko sa'yo. Ani Zion pagkatapos sinilang aking maleta, papunta sa malaking cabinet na lagayan ng mga damit. Dito mo ayusin ang mga damit mo at tandaan mo, ayoko nang makalat. Gusto ko nasa ayos sa mga damit na nakatupit na hanger, okay? Ako? May in love sa'yo? Baka ikaw may in love sa akin. Mahinang boses sa sagot ko sa kanya. Dahil naiinis ako at ibang iniisip ko kaya hindi ko narinig na kinakausap pala ako ni Zion. Nakikinig ka ba sa akin, Gianni? May pagkainis ang boses sa tanong sa akin ni Zion habang sa lubong kilin na nakatingin sa akin. Ha? Ano nga ulit sinasabi mo? Alanganin ang ngiting tanong ko sa kanya. Huminga na sila malalim si Zion, tila kumukuha ng pasensya mula sa loob ng kanyang dibdib. Wala tong choice kundi ulitin ng mga sinabi niya sa akin. So ano? Nakuha mo na ba yung bilin ko sa'yo? Aniya matapos magsalita na napakahaba. Sa haba ng kanyang mga sinabi, nagtaka ako kung bakit di man lang siya hiningal kakasalita. Yes sir, tatandaan ko po ang mga bilin mo sa akin. Nangiinis pang sagot ko sa kanya. Magsalita siya at di magsabi ng mga dapat at dapat kong gawin. Parang katulong niya ako, di asawa. Ewan ko lang kung makakatagal ako sa gantong setup. Ayusin mo ang mga damit mo sa cabinet. Ipapatawag kita kung kakain tayo ng pananghalian. Pagkatapos magsalita, naglakad siya palabas ng silid. Pero di pa siya tuloy nakakalabas, tinawag kong pangalan niya. Bakit? May mapa ka ba ng buong mansyon mo? Lalo-lalo na sa itaas? Sa sobrang laki at dami ng silid, tiyak maliligaw ako paglabas ko rito. Nakangiting tanong ko sa kanya. Wala akong mapa ng bahay at huwag ka mag-alala. Ipapasundo kita kapag kakain na tayo, senyorita. Lalong nairitang sagot niya sa akin. Mukhang inis na inis siya sa akin at malapit na akong bumingo sa kanya. Salamat naman kung ganon. Nangaasar pang sagot ko sa kanya. Iiling-iling lumabas na lang ito ng silid. Alam mo Zion, ang gwapo mo sana kaso ang sungit mo at iritable. Hindi talaga ako magkakagusto sa'yo. Never. Itaga mo pa sa pakpak ng uwak. Kausap ko sa kanya na para bang nasa harapan ko lamang siya. Kahit ang totoo nakalabas na siya ng silid at mag-isa na lang ako sa loob. Nang maiwan ako mag-isa sa loob ng silid ni Zion, ginala ko ang aking paringin sa kabuuan ng silid. Malawak ang loob ng kanyang silid na para bang hindi lamang yun isang silid, kundi isang bahay. Triple ang lawang ng silid niya sa sala ng bahay ni Tito Arman. May visitors area pa kung saan nakalagay ang isang kulay violet na sala set. Lahat na nakikita ko sa loob ng silid mula sa malaking flat screen TV, sala set, mga paintings na nakasabit sa dingding ng kwarto at iba pang gamit, halatadong puro mamahalin. Ni sa panaginip hindi ko inakalang makakapasok ako sa ganito kagarang silid.
Lalo na ang matulog sa kwartong ganito karangya. Sobrang napakayaman ni Zion. Malayong malayo sa estado ng aking pamumuhay. Kaya magkagusto man ako sa kanya, itatago ko na lang dahil hindi kami bagay sa isa't isa. Pero mabutit parehong di namin type ang isa't isa kaya walang magiging problema. Dapat i-enjoy ko lang ang pagtira ko sa mansyon na to dahil pagkatapos ng 6 buwan babalik ako sa realidad. Gianni's POV. Nagising ako na marinig ang malakas sa katok sa pintuan ng kwarto ni Zion na ngayon kwarto ko na rin. Mabilis akong bumangon para buksan ang kwarto si Zion. Katulong na si Carmen ang nakita ko nasa labas ng silid at naghihintay sa akin. Nakasimangot ang mukha. Kanina pa naghihintay sa iyong amo namin. Tapos natutulog ka lang pala? Obvious kasing kagigising ko lang dahil buhagag ang buhok at siguro halata din sa aking mukha. Pagkatapos mag-ayos ng mga damit sa closet, naisipan kong maligo. Pero pagkatapos maligo, bigla ako nakaramdam ng antok. Di kasi ako nakatulog na maayos kagabi kakaisip kung tama ba naging desisyon kong to. Nakatulog ako hindi nagsusuklay kaya't buhagag pa ang buhok ko. Nakatulog ako after ko maligo kanina. Inantok kasi ako dahil di ako masyado nakatulog kagabi. Alam mo na, newlywed pa lang kami. Kaya masyado pa namang kaming sabik sa isa't isa. Nakangiting sagot ko sa kanya. Gusto ko iparating kay Carmen na asawa ko ni Zion. Kaya dapat igalang niya ako at hindi dapat sungitan. Boss niya rin ako. Kahit mag-asawa lang kami sa papel, asawa pa rin ako sa mata ng tao. Kaya sa loob ng 6 buwan, amo rin ako sa bahay na to at hindi lang isang guest. Unang araw mo pa lang sa bahay na to. Kaya dapat nagpapa-impress ka sa mga taong nakatira dito. Lalong-lalo na sa tita ni Sir Zion. Nakasimangot pa rin sagot ni Carmen. Naisip ko tuloy, ganito ba talagang kasambahay ni Zion? Kung kausapin ako, parang unang araw ko ngayon bilang katulong sa bahay na to ah. Nakakainis yung parinermon sa akin. Hindi ko kailangan magpa-impress kay Tita Alona, Carmen. Di naman ako nagpunta dito para magtrabaho bilang kasambahay. I am Zion's wife, okay? Panunupla ko sa kanya. Sa halip sagutin ako, tinapunan lang niya ako na matalimatingin at nauna maglakad sa amin habang bumubulong. Tingnan ko lang kung magtagal ka rito. Narinig kong bulong ni Carmen. Mahina lang ang kanyang boses, ngunit umabot pa rin sa aking pandinig ang sinabi. O baka sadyang pinarinig niya sa akin yon. Carmen? Tawag ko sa kanya. Huminto siya sa paglalakad, nilingon ako. Bakit? Inintay kong makalapit ako sa kanya bago ko siya sinagot. Nakalimutan kong sabihin sa iyo kanina. Nanghihila ako ng dila ng taong kinaiinisan ko at mga taong matataas ang dila. Nakangiting sagot ko pero may bahagyang diin ang pagsasalita. Bahagyang naparunok ang babae kaya't natitiyak ko nakarating sa kanyang mensaheng nais ko iparating. Pagkatapos ko sabihin ng mga salitang yon, iniwan ko siya at nauna na ako sa paglalakad sa kanya. Ngunit bigla ako napahinto at natigilan. Pagkatapos nilingon si Carmen na nakasunod sa aking likuran. Nalimutan ko ang daan papunta sa may sala kaya't mauna ka na pala sa akin. Nakangiting kausap ko sa kanya. Nakita ko ang muling pagsimangot ni Carmen nang marinig ang sinabi ko pero hindi na siya nagsalita. Marahil natakot at tutuhanin ko ang aking sinabi kaya't sinamangutan na lamang niya ako. Di ko rin siya sinita sa kanyang ginagawang pagsimangot sa akin. Wala akong pakialam kung simangutan niya ako buong araw basta wag ko lang marinig na sinusungitan niya kung isang tulad niyang tingin niya sa akin. Di naman mababa ang tingin ko sa mga katulad niyang kasambahay. Alam ko gaano kahirap ang ibang mga gawaing bahay. Gumagawa rin ako sa bahay ng aking stepfather. Ang ayoko lang tratuhin niya kung hindi maganda kahit sa pagkakaalam niya asawa ko ng kanyang amo. Habang naglalakad kami papunta sa dining area, naisip ko, kailangan ko ng mapa ng buong bahay dahil ngayon, sigurado ko maliligaw nga talaga ako. What took you so long to come out, Gianni? Kanina mo pa pinaghihintay ang pagkain. May halong inis na tanong agad sa akin ng tita ni Zion. Sorry po, Tita Alona. Nakatulog kasi ako dahil sa pagod eh. Agad kong paumanin sa kanya. At saka malayo pang nilakad ko mula sa kwarto ni Zion, papunta rito sa dining area. Pero kung may service akong bike, tiyak ilang minuto lang nandito na ako. Pero yan ay kung hindi ako maliligaw papunta. Nakangawing sagot ko sa tita ni Budoy. Nasa loob ka ng bahay, paano ka magkakaroon ng service? Nanlalaki ang pantang tanong niya sa akin. Tama nga na yung usapan na yan at kumain na tayo. Masama ang pinaghihintay ang pagkain. Awat ni Zion sa pag-usap namin ng tiyahin niya. Yes, Dad. Mahinang boses sa sagot ko sa kanya. Pakiramdam ko anak niya kami ni Tita Alona eh. Para kasi siyang amang sumasaway ng 2 anak na nagkakainisan. Alam ko narinig ni Zion dahil naningkit ang mata niya sa pagkakatingin sa akin pero hindi na lang siya nagsalita.
Isang matamis na ngiti ang binigay ko sa kanya bago naupo sa bakanting upuan sa kanang bahagi niya. Hindi ka po pwedeng maupo dyan, Ziani. Sabi na isang babaeng maganda na tingin ko ilang taon lang ang tanda sa akin. Bakit naman hindi? Nagtataka kong tanong sa kanya. Meron mo may-ari sa inuupuan kong mesa? She can sit wherever she wants because she's my wife, Karen. I'm sorry. Bigla ako kasing naalala si Lolo dahil yan ang pwesto niya eh. At alam nating lahat na ayaw may ibang taong umupo sa pwesto niya. Ani Karen sa nahihiyang boses. Bahagya pang napayo ko para itago sa pagkahiya sa harapan ng lahat. Di ko maiwasang isipin kung anong relasyon niya kay Zion. Tinawag niyang Lolo ang lolo ng lalaki. Apo rin ba siya ni Don Fidel? It's okay, pwede naman akong lumipat at maupo sa ibang pwesto. Akmang tatayo ako ng kinaupuan ko nang bigla akong pigilan ni Zion. Stay there. From now on, that seat will be your seat when we are eating. Napahugot ako ng sekretong buntong hininga. Wala pa ako isang araw sa bahay ni Zion. Pakiramdam ko nasasakal na ako. Di ako makahinga. Paano ako makakatigal ng isang buwan sa ganitong setup? Gianni's POV. Tapos na kaming kumain pero pakiramdam ko gutom pa rin ako. Di kasi ako nakakain ng maayos eh. Naiilang ako sa klase ng mga titig na pinupukol sa akin ng mga kaharap ko sa mesa. Sino ba naman na makakakain ng matino kung lahat ng mga kaharap ko sa akin lang nakataw ng kanilang mga mata? Pakiramdam ko isa akong specimen, inaobserbahan sa ilalim ng microscope. Mukhang si Zion lang atang hindi nagaksiyang tapunin ako ng tingin habang kumakain kami. Sa ginawa niya, tiyak uusbong ang pagdududa sa isip ng mga kasama namin sa bahay. Hindi kasi sweet sa akin si Zion, katulad ng mga newlywed na halos hindi na mapaghiwalay sa isa't isa. Zion, are you sure that this woman is your wife already? Di nakatiis sa tanong ni Tita Alona sa kanyang pamangkin, pagkatapos siya magpunas ng table napkin sa bibig. Ang bala kong pagtayo na udlot nang marinig ko ang tanong na iyon ng kanyang tiyahin. Hindi mo na sinagot ni Zion ang tanong ng kanyang tiyahin sa halip o minumuna ito ng tubig at nagpunas ng bibig bago nagsalita. Of course she's my wife. Bakit ka naman sa dadalhin at papatirahin sa bahay ko kung di ko siya asawa? Ni hindi makikitaan ng pag-aalala o pagkabigla ang mukha niya, bigong mukha ni Alon ang inaasahan niyang pagkagulat na makikita sa mukha ng pamangkin. Para kasing hindi kayo bagong kasal, di kayo sweet sa isa't isa at mukhang wala kang pakialam sa kanya. Baka naman di kayo totoong mag-asawang dalawa. Nanguhuli ang tanong na wika ni Alona kay Zion, pero hindi man lang nabugaw ang ekspresyon ng mukha ni Zion. Di ko alam kung magaling siya magtago ng kanyang damdamin o talagang focus space palagi ang kanyang mukha. Pero sigurado ko yung disappoint na lumarawan sa mukha ni Alona dahil sa poker face sa ekspresyon ng pamangkin. You know, I always like this, tita. Alona, I'm stiff, serious and not shy to anyone about my expression. Sagot ni Zion sa tiyahin. Baka naman totoong sinabi ni Alona na hindi talaga kayo mag-asawa ng babaeng yan, Zion? Biglang sabat ng lalaki sa aming likuran. May edad ng lalaki at medyo kawig siya ni Zion, kaya naisip ko baka tiyuhin niya ang taong to. Kagaya ng sinabi ko kay Tita Alona, bakit ko naman dadalhin at patitirahin sa bahay ko si Gianni kung hindi ko siya asawa? Mariing sagot ni Zion sa kanyang tiyuhin. Kung kanina poker face siya, walang ekspresyon ng mukha, ngayon biglang dumilim yon. At sino naman nagpapasok sa bahay ko, Uncle Gigo? Oh really? Nakangising sabi pa nito ni Tito ni Zion sa kanya. Pagkatapos tinapunan na nakaka-insultong tingin. Saang nightclub ka naman pinulot ni Zion, Gianni? Tanong naman niya sa akin. Kung babanggitin niya ang kanyang pangalan, parang close kami, gayong hindi naman. At may pakiramdam akong hindi ko siya magiging close. Hindi ako pinulot ni Zion sa isang nightclub, Uncle Gigo. Pinuntahan niya ako sa bahay namin para mag-propose sa akin ng kasal. Baka ikaw ang namumulot ng mga babae sa nightclub dahil alatado naman sa itsura mong babaero ka at pumapatol kahit kaninong babae. Di napigil ang sagot ko sa kanya. Di ko kasi nagustuhan ang sinabi niya eh. Pinapalabas niya na isa akong pick-up girl. Although sa isang nightclub nga ako nagtatrabaho pero marinis at marangal ang aking trabaho. Wala ring mga babaeng naguhubad sa club tulad ng ibang nightclub kaya hindi ko masasabing marumi ang aking pinagtatrabahuhan. Kaya naiinis ako sa taong mababa at marumi ang tingin sa pinagtatrabahuhan kong nightclub. Mukhang na-train mo na mabuti ang asawa mo, Zion. Katulad mo, matalas din ang dila. Nakangiting wika ni Gigo, ngunit halatado naman, plastic ang kanyang pagkakangiti. Bakit kanya ng babaeng pinili mong mapangasawa, Zion? Hindi marunong gumalang sa mga nakakatanda sa kanya. Hindi yan nare-respeto ang iyong mga kamag-anak.
Ngayon pa lang mag-isip-isip ka na kung ipagpapatuloy mo pakikisama sa kanya sa isang bubong. Biglang sabat naman ni Alona at sinubukang i-brainwash ang kanyang pamangkin. Ngunit nagsasayang lang siya ng laway dahil hindi naman kami maghiwalay ni Zion hanggat di umaabot ng 6 buwan ng pagkasama namin, kagaya na nakasaad sa pinirmahan naming kontrata. Hindi makikipaghiwalay sa akin si Zion dahil pinilit nga niya ako na maging asawa niya sa loob ng 6 buwan. Hindi ko alam kung ano nagawa sa iyo at ni Tila. Mabigat ang loob mo sa akin, Tita Alona. Wala akong ginawang masama sa iyo kundi sagutin ang mga katanungan mo sa akin. Mukhang gusto niya ata maging asawa ng pamangkin mo, yung mahinhin na halos di makabasag pinggan, at sobrang bait para madali mo siyang mabuli. Pero pasensya ka dahil hindi ako madaling mabuli. Palabang sagot ko na kinabigla niya, kinalaki niya ng mata. Akma magsasalita pa si Alona ngunit mabilis na ako nahila ni Zion para tayo sa kinaupuan ko. We're done eating. Pareho kaming pagod kaya mauna na kaming aalis sa pagkainan para makapagpahinga na kami sa kwarto namin. Bigla ang paalam ni Zion. Gusto ko pa sana siyang kausapin ng matagal. Kausap ni Jigo kay Zion na akmang tatalikod na kami. Natatakot ka ba na may matuklasan ako sakaling mag-usap kami ng matagal ng girlfriend mo? I have nothing to hide and to fear, Uncle Jigo. I just think that it's not wise for her to speak to you. Maanghang na sagot ni Zion sa lalaki. Wala ko nagawa kundi sumunod na lang sa kanya habang naiiling na lamang ako. Ang dami ko yata magiging kalaban sa bahay na to. Gianni's POV. Napabuga ako ng malakas na hangin pagkapasok namin ni Zion sa aming silid. Pakiramdam ko ngayon lang ako nakahinga ng maayos. Masyado naman kasing nakakaten sa mga tao sa loob ng bahay na to eh. Parang gusto ko na mag-empake at tumakbo palabas ng bahay ni Zion. Ngunit hindi ako ganoong tao. Di ako maatras ka naman kahirap ang sitwasyon. Nakilala mo na si Uncle Jigo, Gianni? Dapat mag-ingat ka kapag siyang kausap mo. Kausap sa akin ni Zion. Matapos maupo sa mahabang sofa, tiyak gagawin niyang lahat para mapatunayan na tama ang hinala niya. Hindi lang naman ang uncle mo ang dapat mong mag-ingat, kundi pati na rin ang tita mo. Masyado mapaghinala. Pakiramdam ko malalaman niyang totoo anumang oras. Hindi niya malalaman kung mag-iingat ka sa pananalita mo. Tsaka huwag mong kalilimutan asawa kita. Mabilis sa sagot ni Zion. Di ko napigilan makaramdam ng inis sa sinabi niya. Dapat sarili niyang pinaalalahanan niya na asawa ko siya at hindi ako. Dahil umaakto siya na parang walang pakialam sa akin, kaya nanghihina tuloy ang kanyang tiyahin sa totoo naming relasyon. Huwag ka mag-alala. Hindi nila malalaman mula sa akin ang totoong estado ng relasyon natin. Ikaw nga dyan ang mabilis na mahalata dahil ikaw wala ka man lang pakialam sa akin habang kumakain tayo kanina eh. Para nagdala ka lang ng babae sa bahay mo para patirahin at di para maging asawa. Kawawa naman at napakamalas ng babaeng totoong mapapangasawa mo habang buhay magtitiis sa malamig mong pakikitungo sa kanya. Mabuti hindi tayo totoong mag-asawa kaya magiging malas lang ako sa loob ng 6 buwan. Hindi ko alam kung alin sa mga sinabi kong hindi niya nagustuhan. Biglang dumilim ang mukha niya at tumalim ang tingin pero hindi naman nagkomento sa sinabi ko.